Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Ram Javier Jr. Pag-usapan po natin ang technology. Ang technology po ay ang application ng scientific knowledge for practical purposes and especially for industry. Okay po. Ibig po sabihin ng scientific knowledge, ito po yung innovation ng isang tao para gumawa ng isang bagay na makakatulong sa kanya mapaikli at mapadali ang kanyang trabaho. Yan po ang technology. Yung mga practical naman po, yan yung ginagamit natin sa karaniwan. Pag sinabi pong pang-industry, yan po yung pang-negosyo. Binibenta po yung ating mga bagay na nagawa o na-innovate. Lahat po ng tao ay gumagamit ng technology. Kahit po yung naunang tao, yung prehistoric na mga tao. Gumawa sila ng kuweba, ginawang bahay, gumawa ng sibat, gumawa ng pana, gumawa ng damit gawa sa balat ng hayop. Yun po ay technology, analog technology, yung mga nauna. Na ginagamit pa rin po natin hanggang ngayon. Yung isang hardinero, nagtatanim ng halaman. Yan po, gumagamit ng pala. Ang pala po is technology, gawa po ng tao yan. Analog pa nga po. Ngayon, yung patubig niya, gawa po rin na, pupunta ka pa ba sa ilog para kumuha ng tubig? Hindi. Because of technology, na ibibigay na distribute ng tubig sa bahay-bahay. Lahat po ng bagay niyan technology. Yung ikaw nga ay yung nangangalakal, gagamit po yan ng bag. O yung bag po is technology, hindi naman niya bubuhatin lahat yan sa kamay niya. Diba? Kaya lahat po ng tao ay gumagamit ng technology. Ngayon po, yung e-bike, technology po yan. Nandun na po tayo sa stage ngayon ng scientific technology. Yung paggamit ng cellphone, laptops, gadgets, scientific technology yan. At meron pang communication technology. Yan po yung internet. Yan po. Yung mga technology na po yan, actually binibili po natin sa ibang bansa lahat yan. Wala tayong ginagawa. Ang ibig ko sabihin ng Pilipinas ay mahina sa ganyan o hindi lang tayo nagko-concentrate po dyan. Ang kabuhayan po ng buong mundo ay nasa technology. Marami pong kumikita dyan. Di po ba? Tayo po ba? Sa halaman lang po ba tayo? Sa mga food products lang ba tayo? Wala. Tayo po magaling po tayo, hindi lang po natin sinusuportahan ng mga taong nag-uumpisa ng mga technology na gumagawa o nag-i-innovate ng mga bagay na pwede natin ibenta. Mga nauna pa nga tayo eh. Yung e-bike na yan, baka nauna pa tayo dyan. Pero nag-i-import tayo. Baka sabihin ng iba, gumagawa tayo. Pero pagdating sa motor, hindi. Wala tayong ginagawa motor. Kaya natin lahat yan. Dapat po, sa technology, magtulong kasi ang public at private sector. Ito po yung gobyerno na magtitimon, ang private sector naman ang siyang may kakayahan para gastusan at gumawa ng mga technology na ating pong maiisipan. Yan naman po ibabalik sa kanila. May ROI naman po yan, ibebenta naman po natin. Sa una po, gawin natin para dito sa bansa natin, gamitin natin. Pag epektibo na, tsaka natin ibenta sa ibang bansa. So kikita ang Pilipinas, kikita yung negosyante, tayo kikita. Halimbawa po niya, kotse. Ang dami pong bansa gumagawa ng kotse. Sa Asia lang, marami po. Tayo, hindi po tayo gumagawa. Kaya po natin yan. Nung pisa na nga natin nung araw yan, kaya lang, hindi lang natuloy. Kasi nagkakagulo yung Pilipino sa mga ganyan eh. Dapat po, suportahan po natin yan. Tayo po ay kailangan natin ng technology at kaya po natin gumawa niyan. Sana po ay makagawa tayo niyan para gagamitin natin sa pang-araw-araw at mapagkakitaan para sa economy natin sa bansa po natin. Yun lamang po, magandang araw po muli sa inyo lahat.